Good evening, my dear brothers and sisters in Lord Jesus Christ. I'm here again to witness all the goodness that our Lord Jesus Christ has given to me and to my family. I'm crying because now I'm full of happiness. Because of sins, my family and I have carried thousands of crosses. I have suffered from a fatal depression. My papa is suffering of emotional sickness. My mama is suffering from a fatal illness. And either my brother is suffering also because he has a lump on his shoulder. Dahil sa mga kasalanan, siguro lahat na ng krus napasa namin. Lumaki ako na puno ako ng galit sa papa ko. Nung college ako, masamang-masama ang loob ko sa kanya. Dahil hindi siya naghirap para magpaaral sa akin. Pero ngayon, I can say that in earth, things are possible, but with God, nothing is impossible. Nagsuffer ako sa malalang depression to the point that I'm gonna be breakdown. 3 months ago, feeling ko it was my ending. Kasi there were times na gusto ko tapusin na yung buhay ko. Hanggang sa dumating yung time na malala na feeling na nasa bahay, feeling na nasa compound namin, baliw na ako because grabe na yung depression na nafe-feel ko. Kasi yung mama ko, nag-suffered siya sa severe illness na fatal allergy. Every week nasa hospital kami. Halos paubos na rin yung pera namin kasi hindi lang siya basta-basta allergy. Lahat na ng gamot na provide namin sa kanya pero hindi siya gumaling. At saka naiinis ako kasi feeling ko yung papa ko kahit na yung mama ko ganyan na yung karamdaman, wala pa rin ginagawa na tulong para sa amin. I admit na yung papa ko 100% siguro. It's the reality of what he said, na siguro sa lahat ng tao na pinakamasama, siya yung pinakamasama. Siguro sa 10 out of 10, sumobra pa yung kanyang kasalanan. Pero ngayon, andito ako sa inyong harap. I'm proud to say that now I love na my papa kasi nagbago na siya. That was my papa wearing white shirt. Yes, he is a criminal. He is a murderer. But now I'm so proud of him because he is now a servant and a follower of our God.
tsaka pala ako nag-suffered sa physical ko. I'm having a vaginal discharge for 2 years. But in just 1 week, pagpasok ko dito sa community na to, instantly, when I get back to home, kinabukasan, yung discharge ko nawala. Then yung brother ko, with the help of God, yung bukol niya dito sa kanyang shoulder, na kasing laki ng quail, God helps us. Wala na rin ngayon. And my grandmother is right. Kasi yung mama ko, hindi siya instant na na-heal. She's been for a prayer meeting for a couple of weeks, pero hindi siya gumaling. Yung sabi ng lola ko, sige lang, basta attend ka lang kasi our Almighty Jesus has the right time and has the right place for you to heal. One day, when our community conducted a New Life seminar at Banate, yung mama ko, nagdadalawang isip na umattend doon kasi yung husband ng best friend niya namatay. So parang nahihiya rin siya. She wanted to attend the burial ng husband ng friend niya. Pero yung sinasabi ng heart niya, pumunta ka sa akin kasi doon ka gagaling. Yung mama ko, kaya ako grabe yung sobrang depression na to the point na I was even trying to say my partner in life na bumili ka na ng Tiodan kasi after 3 days, magpapakamatay tayong dalawa. Kasi hindi ko na makaya yung problema namin sa buhay. Financially, emotional, physical, halos lahat kami, may mga karamdaman. Kasi ako may mga bukol. Siguro, bunga na rin ng mga kasalanan. Ito yung napala namin. And siguro, kasi yung papa ko pa naman siguro siya yung pinaka-highest pointer doon sa makasalanan sa amin. Siguro, kami yung nag-suffer. Kami ng mga anak. Si mama, naawa ako sa mama ko kasi naglalakad na parang yung heart niya daw maglalaglag. Binigyan na nga lang siya ng doctor ng Bible kasi si Lord Jesus na lang daw yung makapagpapagaling sa kanya. One day sa Banate, at that time, parang gusto niya na umuwi kasi sana pa-admit na lang siya sa hospital. Pero hiniling niya kay Lord na aantayin ko hanggang makapunta sa point na si Brother Edwin ay makapagsalita. At sa time na yan, aantayin ko yung pagaling ko. Kahit na gaano ka-fatal yung karamdaman ng mama ko, kahit na imposible na sa tao na gumaling siya kasi hindi na malocate kung ano yung kanyang karamdaman. Puno rin siya ng depresyon dahil sa papa ko, kahirapan sa buhay kasi kami nga may business ng partner ko sa life ko. Pero ganun pala, kahit na gano'n yung pagsusumikap mo, kahit na gano'n yung wala ka ng rest day para lang maabot mo yung goal mo sa life mo. Pero pag wala pala si Jesus sa buhay nyo, you will not be saved. Kayong mama ko, nung time na si Brother Edwin nagsalita doon sa Banate, it was 4 o'clock in the afternoon. She prayed na yung youngest brother ko makatulog para hindi siya ma-disturb, para makafocus siya. Nung time na yon, na si Brother Edwin ay nagsalita, parang may hangin daw na nag-flow sa kanya, na sobrang malakas, as in so cold, and malakas daw yung hangin na sa kanya, na feeling niya, siya lang yung nakaramdam. Instantly, nung na-feel na yon, nawala lahat ng karamdaman na na-feel niya sa kanyang katawan.
Tsaka, I'm happy to heard somebody, kasi sabi nila dito, yung mama ko daw hindi ganon yung itsura nung pagpunta dito. Ngayon daw yung mama ko maganda na, tsaka tumaba. With the grace of God, nothing is impossible. Pwedeng isang bonus pa, kasi I'm really proud to say what Jesus Christ have done to us. Yung isang neighbor lang namin, she is suffering from breast tuberculosis, near to breast cancer. Second time, tita, na-attend mo dito, no? Bumalik siya ulit sa kanyang doctor. Lahat ng laboratory test sa kanya, instantly, naging negative. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord Jesus, because not only in physical, hindi lang sa physical yung hinil niya sa amin, emotional, even sa financial. Nagugulat na lang kami, may nagpapadala sa amin ng pera, tapos pera. Tapos gumaling kami sa mga karamdaman namin. Yung papa ko nagbago, as in, nagbago talaga. Ngayon ko lang nakikita talaga sa buong buhay ko na yung papa ko nagpe-pray na. Tsaka, I'm proud to say that my family now is all in God. Nagpapasalamat ako sa lahat ng tao dito na tumulong sa amin sa time na we are down. Kayo yung mga angels na pinadala sa amin para ma-realize namin na really Jesus Christ exists in this world. With Jesus, nothing is impossible. Kung ang tao ay walang magagawa, lumapit lang kayo sa Kanya, manampalataya ng tapat, ibibigay niya ang inyong kailangan, no matter how impossible it is, no matter it requires a miracle. Jesus